Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 13 linggo sa karaniwang panahon. Atin pong balikan ang mga salita na nawa ay tumimo sa ating puso't isipan at lagi natin mapagnilayan ang mga salita ni Jesus. Mga salita na dapat nating pinaguhugutan sa mga panahon na kailangan natin ng gabay mula kay Jesus. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Lagi pong may panawagan si Jesus na sumunod sa Kanya. Pero ano nga ba yung mga bagay, sino o ano ang mga nagiging dahilan para tayo lubusang makasunod sa panawagan ni Jesus? Ano yung madalas nating idinadahilan? Bakit ayaw? Bakit hindi pa? Ano yung dahilan natin? Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Ito yung kwento kung saan ay nakasakay sa bangka ang mga alagad at habang si Jesus ay naroroon din, inahampas ng hangin, ng alon, ang kanilang sinasakyan, kung kaya't sila po ay nataranta, natakot, at ito po ang naging mensahe ni Jesus, maging para sa ating lahat. Kung noong Lunes, ang panawagan ay sumunod sa Kanya, at ngayon, nung Martes, ano bang ikinakatakot natin? Napakaliit ba ng ating pananalig sa Kanya? At nung Miyerkules, sinabi rin ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako?" At sinabi niyang mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Yung pagdududa ni Tomas na talagang nabuhay si Jesus. At nung Huwebes, sinabi rin ni Jesus doon sa isang paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad na o pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kung tayo man ay isa sa mga nagiging dahilan natin ay yung ating karamdaman, ang pinakaunang dapat natin pagtuunan ng pansin
ay ang humingi ng tawad upang mas lumakas ang ating espiritual. Kasabay na niyan ang pisikal na kagalingan. Nga lang, madalas nating pinaprioritize yung pisikal na kagalingan at hindi yung espiritual. At nung Biyernes, kahapon, ang sabi naman sa atin, humayo kayo at unawain ninyo ng mabuti ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Habag ang ibig ko at hindi hain. At ngayong Sabado, muli pinapaalala sa atin na kung tayo po ay susunod kay Jesus sa kanyang panawagan, hindi pwedeng magsabay ang pareho o ang dalawang ugali. Yung luma at ang bago. Kaya nga sabi ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan. Walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Sa mga sumusunod, nakikinig kay Jesus, ang alok ni Jesus ay bagong buhay. Malayo sa buhay na atin pong nakagisnan o nakasanayan. Hindi rin naman pwede magkaroon ng split o dual na personality. Mabait kapag nandito sa loob, pag sa labas, iba na ang ugali. O iba ang ugali sa labas, pagdating dito, iba rin yung ipinapakita o ipinapakilala nating ugali. Hindi magtutugma. Hindi aakma. Para bang sabi nga dito, no? Sasabog ito. E minsan, mapapaisip ka rin, marami din talagang ang pumapasok ng simbahan, ang minsan nagiging miyembro ng simbahan, ng mga ministries, organizations, pero parang nasisiraan ng ulo. Minsan nasasabihan tayong gano'n, parang mga siraulo kayo, no? Kasi nga, hindi nagtutugma. Nababaliw. Minsan, talagang literal, may mga nababaliw sa loob ng simbahan. Kasi yung lumang ugali natin, ang ipinipilit natin na mag-adjust sa bagong buhay na ibinibigay ni Jesus sa atin. Marami sa atin, nagiging self-righteous, nagiging mapanghusga. Para nakalimutan natin kung ano tayo at sino tayo nang bago tayo tawagin ni Jesus. Muli, paalala ni Jesus, bagong sisidlan, bagong buhay, bagong ugali, bagong pagkilos. Amen?